Padilla as Kaonorata, the wife of Felix, para makaupo sila sa table. Direct Joel Lamangan. Nakita ko at napag-aralan ko, nalaman kong nakabatay lahat sa Biblia ang kanilang sinasabi. Ito'y hindi lamang nanggagaling sa kanilang paniniwala, kundi nakabatay sa kung ano ang sinasabi sa Biblia. Ang kanilang katotohanan ay nakabatay sa Biblia ang kanilang pinangahawakan. Yun ang nakita ko. Dennis. Ayun, ako rin po. Yun yung marami po akong natutunan habang ginagawa yung role. Isa na rin po yun na talagang lahat ng mga pinangangaral nila ay hindi galing sa kanilang sariling opinion. Talagang nakabase po lahat sa Biblia, lahat ng paniniwala at lahat ng mga pinangangaral. Gaano kalaking preparasyon ginawa mo for this role? Preparasyon po, marami rin po kami mga pinagdaanan na nag-immersion po kami. Kinausap po kami ng mga ministro, lecturer po, backgrounder, binigyan po kami ng mga babasahin. And syempre po, pinag-aralan namin yung script. Tapos ako po, maaga pa lang bago ko nalaman, nung nalaman ko po yun, na ako po yung gaganap. Nag-research na ako sa YouTube, tinignan ko kung may mga videos ba para makita ko yung itsura niya, kung paano siya nagsasalita, yung pamamaraan niya ng yung pamamaraan ng tono ng pananalita niya. Sana Bella, ano ang natutunan mo matapos mong gawin itong pelikula to as Mrs. Manalo? Siguro kasi dati hindi ako aware sa life story nila. And parang initially, baka isipin ng mga tao na this movie is meant for yung market niya, Iglesia ni Cristo lang. Pero actually, I really think dapat panoorin ng lahat ng tao kasi hindi naman siya religion-based movie lang. It's an inspiring story of a person who believed in something, tapos pinaglaban niya. And feeling ko yun yung kailangan ng mga tao ngayon. Kailangan natin ng role model. And ako personally, hindi ako Iglesia ni Cristo member. Pero masasabi ko ngayon, na-inspire ako ni Ka Felix and Ka Ata. Kasi dami nilang pinagdahanan yun. Parang sinacrifice nila yung comfortable lifestyle nila. Sinacrifice nila yung mga bagay na alam na nila para mag-risk to form a new religion. To tell people the good news, the truth. So, very for me, very inspiring. Hindi mo siya kailangan panoorin lang dahil gusto mong malaman yung story ng religion. But, marami kang matututunan. And yun nga, yung determination ni Ka Felix and yung support ni Ka Honorata sa kanya, ang ganda, ang lakas ng paniniwala nila. Yeah. Salamat. Thank you. Thank you, Sir Bob. Our next question will come from Ms. Tessa Mauricio. Good afternoon po. Yung tanong ko po para kay Ka Edwin. Good afternoon po. Sa dami po ng miyembro ng Iglesia ni Cristo, not just in the Philippines but all around the world, why has it taken this long for the INC to decide to come up with a biopic of Felix Manalo? At ano po yung nag-compel sa inyo para maipakita ang buhay niya sa publiko? Una, maraming salamat sa katanungan. Marami nang sa nagdaan na mga ginamit na pamamaraan ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo para ipakilala sa mga tao, hindi lamang haanib sa Iglesia ni Cristo, kundi maging sa hindi pa, kung ano yung kasaysayan ng buhay ng kapatid na Felix Manalo. Talaga lamang marahil ay napapanahon na upang isagawa na ang ganitong pelikula upang lalong maipakilala pa siya. Pero hindi lamang siya, nais namin linawin ang tunay na layunin ng Iglesia ni Cristo, kaya inilabas ang pelikula, ay para ipakilala sa lahat ng tao kung sino ang tunay na nasa likuran ng tagumpay ng Iglesia ni Cristo. Naninindigan kami na ang Panginoong Diyos na ipinakikilala ng Biblia, siya ang tumulong kay kapatid na Felix Manalo, siya ang patuloy na tumutulong sa Iglesia ni Cristo, at napapanahon na para malaman yun ng napakaraming mga tao. Isa ito sa pamamaraan na pinilik ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo. You don't have a mic. And in respect
Actually po, without going into any details, do you think that the recent issues that have troubled the INC takes away any of the excitement, perhaps, or the hopes that you originally had for the movie? Naninindigan ako't naniniwala na hindi. Walang epekto yan. Ate Gorgie, ikaw na po. Gorgie Rula, ang mabani. Follow-up question po kay Edwin Zabala. Sa pelikula kong ito, ano hong gusto mong iparating sa mga manunood tungkol sa pelikula ito, lalo na ho sa mga hindi sila kaanib ng Iglesia ni Cristo? Maraming salamat sa katanungan. Babalikan ko lang yung sinabi ko kanina. Mula sa isang maliit na silid sa punta sa na kung saan nagsimulang mangaral si kapatid na Felix Manalo, ang Iglesia ni Cristo ngayon ay matatagpuan na sa 6 na kontinente sa buong mundo. Nilalayo ng Iglesia ni Cristo na sa pamamagitan ng pelikulang ito ay patuloy na ipakilala sa maraming mga tao. May tunay na Diyos, minamahal niya ang tao, at nais naming malaman ng nakararami na yung pag-ibig na iyon ng Panginoong Diyos maaaring mapasa atin, maaaring madama natin kung paanong nadama ni kapatid na Felix Manalo. At yun ang paanyaya ng Iglesia ni Cristo sa lahat. Kaya ang aming nais na itanyag sa pamamagitan ng pelikulang ito, walang iba kundi ang Panginoong Diyos na pinaglingkuran, kinilala ni kapatid na Felix Manalo, patuloy na kinikilala at pinaglilingkuran ng lahat ng kaanib sa Iglesia ni Cristo. Na-expect nyo rin ho ba na with this movie, baka ho may mga mag-react na ilang mga sekta o iba rin yung religion? Pinagkahandaan nyo rin ho ba ito? Hindi ko maaaring pangunahan kung ano ang maaaring maging reaksyon ng ibang taong makakapanood. Pero malinaw naman ho na ilalahad lang naman ninyo kung ano ang pinagkakilig ng Iglesia. Yun lang naman po. Opo. Magkumbinse ng ilang mga para maging Iglesia ni Cristo. Wala naman ilan. Yung pagkumbinse sa tao na umanib sa Iglesia ni Cristo ay hindi sa pamamagitan ng pelikula. Gaya ng nabanggit kanina, ang paninindigan ng Iglesia ni Cristo. At yun ang malimit, sinasabi ni Brother Felix Manalo. Yung nasa Biblia. Bumalik lang tayo sa sinasabi ng Biblia, sundin natin yung iniaaral o tinuturo ng banal na kasulatan. Yun ang ipinag-aanyaya namin sa mga tao. Ang pelikula ay isa lamang doon sa mga tools para lalo pang ipakilala yung katotohanan at kahalagahan ng mga salita ng Diyos na sa Biblia. I understand si Direk Joel po, si Bel, at si Darius ay hindi ho kayo Iglesia ni Cristo. So with these movies, nung for how many days na nag-shoot kayo, ano yung realization o natutunan ninyo dito na maaaring dito nyo nga ninyo nakita sa pelikulang ito, sa paggawa nito? Ako, hindi ito ang kauna-unahang panahon na na-expose ako sa Iglesia dahil ang kapatid kong panganay ay Iglesia ni Cristo. Bata pa ako, napapasama ako sa mga pagsambang ginagawa niya. Katunayan, nung ako'y 9 years old, napasama ako sa isang gathering dyan sa Riverside na iglesia. Nagkaroon lamang ng pagkakataon na hindi kami nagkaroon ng pagkakunawaan at lumayo ako ng lumayo sa aking panganay na kapatid dahil na napapunta na ako sa Maynila at nanatili siya sa Cavite. Kaya hindi ito ang kauna-unahan ko. Pero nung ginagawa ko ang pelikula, nakita ko ang batayan ng katotohanan ng kanilang sinasabi. Nakita ko ang katotohanan binibigay nila sa tao ay batay sa isinulat, batay sa Biblia. Ito'y hindi nanggagaling lamang sa kanila. Sila lamang ay nagsasabi ng mga sinasabi doon sa Biblia. At lahat ng katanungan ay may sagot sa Biblia. Nalaman ko yun. Kahit na anong tanong, sasabihin nila ang sagot sa pamamagitan ng pagsabi kung anong bersikulo, anong parte ng Biblia. Kaya na-impress ako sa katotohanan yon at dahil doon, nagbabasa na rin ako ng Biblia. Dahil unti-unti kong nalalaman ang mga bagay na hindi ko alam
sa pamagitan noon? Bella. Ako, on a professional level, madali silang katrabaho, madali silang kausap. Personal level, dahil ilang araw kami nag-shooting, mababait sila, magalang, madali silang pangitiin. Parang, they're very warm people. Ang gusto ko naman, ang siguro natutunan ko, or ang gusto ko rin malaman nyo, I think, maganda yung gumagawa tayo ng ganitong movies, nanonood tayo ng ganitong movies, kasi lumalawak yung understanding natin. Ewan ko, siguro dahil sa panahon ngayon, lagi tayong merong first impression or meron tayong judgment right away. I think it's time na we open our minds and we get to watch movies like this kasi maintindihan natin kung saan sila nagagaling, ano yung mga nararanasan nila, ano yung nararamdaman nila. And na at the end of the day, tao lang din sila, meron silang mga pinapaniwalaan, meron silang mga prinsipyo na pinapanindigan. Yung religion nila, sobra silang devoted and sobra silang naniniwala dun sa religion nila. And I think yun yung aspeto ng Iglesia ni Cristo na nare-respeto ko. Parang sobra silang naniniwala sa Diyos. And at the end of the day, yun lang yung pwede mong panghawakan. So, dun ako bilib sa kanila. Yan. Ako naman po, naging masaya yung experience ko katrabaho yung mga kapatid, lalo na ginagawa namin to. Mahabang araw ng pag-shooting. Halos buong araw namin silang kasama. And maganda yung experience dahil napaka-positive po silang lahat. Positive po yung vibe na dinadala nila sa set, sa trabaho, pati sa pakikisalamuha sa lahat ng mga tao. And isang napaka-importanting natutunan ko rin na sa iglesia po ay yun nga po, pinagbabasihan kasi yung Biblia. Dati naman po hindi ko alam na ganun. So ngayon, alaman ko na lahat ng tinuturo nila ay doon binabase sa banal na kasulatan. And minsan mapapag-isip ka talaga habang nandun ka, kasama mo yung mga kapatid. And habang binabasa mo siyempre yung mga linya dahil marami kang matututunan, mapupulot, and minsan mapapaisip ka na, ba't nga hindi ganito? Dahil ito naman yung katotohanan, ito yung nakasulat sa Biblia, ba't nga hindi ganun? Bakit marami pang ibang reliyon?